sinabi kay Benedict? Tanong kay Mary ni Arlene habang magkausap sila sa telepono. Magkausap kami sa phone, sabi niya. Ini-invite niya ako na mag-out of town trip. Dinidescribe niya sa akin yung resort na gusto niyang puntahan namin nang sabihin kong ayoko na. Anong reaction niya? Ayoko na raw saan? Sabi ko, ayoko na sa relasyon namin, anya. I want out. I told him, hindi ko siya mahal. Ba't ko raw siya sinagot kung hindi ko siya mahal? Sabi ko, I was hoping na matutuhan ko rin siyang mahalin. Anong sabi niya? 10 minuto yata siyang natahimik. Kailangan ko pang itanong kung nasa kabilang linya pa ba siya or iniwanan na niya ako. Nagsalita pa ba siya? Kung ano raw ang desisyon ko, igagalang niya. Maghahanap ka pa ba ng bagong Benedict? Parang ayoko na. Hindi magugustuhan ni Miriam yan. Speaking of Miriam, alam na ba niya na wala na kayo ni Benedict? Ikaw ang una kong tinawagan, sabi niya. Pagkatapos nating mag-usap, siya naman ang tatawagan ko. Pipilitin ko pa rin noon na sundin ang hula sa'yo. Malamang, sabi niya. Gusto akong maging masaya noon eh. Sinundan na maikling tawa ang sinabi. Kung may kusang darating na panibagong Benedict sa buhay mo, okay lang sa'yo? Anito? Hindi mo ito itataboy? Hindi, sabi niya. Itinaboy ko lang naman si Benedict dahil hindi ako na-inlove sa kanya. Pero may mas gusto akong gawin kaysa maghanap ng isa pang Benedict. Ano yun? Gusto ko uling makita si Edward. Kapapasok pa lang ni Myrene sa banyo at nag-uumpisa pa lang siyang maligo nang may kumatok ng sunod-sunod sa pinto. Narinig niya ang boses ni Jackie. Ate, tawag nito. Pinatay niya ang dutsa. Oh, may bisita ka. Sino? Anya bago binuksan uli ang dutsa. May pumasok kasing sabon sa mga mata niya. Si Edward. Napapitlag siya. Sino? Si Edward, yung ex mo. Sabi nito. Ex niya ang tawag ni Jackie rito. Ex-future boyfriend niya. Isa ito sa mga nagtaka kung bakit hindi niya sinagot si Edward. Gayong, obvious naman daw na may gusto siya rito. Huwag mo nga akong gino-good time. Tuda niya. Hindi kita gino-good time. Nandito talaga siya. Gusto mo i-describe ko pa sa'yo yung suot niya? Pumitlag uli ang puso niya. Huwag na. Lalabas na ako. Kinalimutan na niya ang balak na pagsasabon uli. Nagbanlaw na siya ng husto. Sa katarantahan ay muntik na siyang lumabas ng banyo nang walang anumang takip sa katawan. Bahagya siyang natagalan sa paghahanap ng isusuot. Ngayon lang uli siya makikita ni Edward. Pagkaraan ng halos 7 buwan. Nang makapili siya ng damit, ay nagmamadali na siyang nagbihis. Magdadalawang buwan na silang walang si Benedict. Tinupad nito ang pangako nitong igagalang ang desisyon niya. Ang una agad niyang sasabihin dito ay wala na sila ni Benedict. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pagpaparamdam dito na pwede na uli silang dalawa. Kung may darating man na panibagong Benedict sa buhay niya, ay hindi na niya hayaang paghiwalayin ulit sila ngayon. Ang pangako niya sa sarili ay tatanggap lang uli siya ng bagong Benedict sa buhay niya kung sa oras ng pagdating nito ay hindi pa rin sila nagkakabalikan ni Edward. O kung wala ng pag-asang maging sila uli. May katabing 2 babae si Edward nang babain niya ito. Magkakatabing nakaupo ang mga ito sa sopa. Walang kausap ang mga ito pero may nakasilbi na ang inumin. Nasa kwarto na marahil nito si Jackie. Nginitian agad siya ni Edward na makita siyang bumababa ng hagdanan. Ang isa sa 2 kasama nitong babae, yung nasa kanan nito at yung mas bata, ay ngumiti rin sa kanya na para bang matagal na siya nitong kakilala. Ngunit wala siyang reaksyong nakita sa isa pang kasamang babae ni Edward. Kumusta ka na?
Bungad sa kanya ng binata habang nauupo siya. Mabuti, ikaw. Hindi niya alam kung napansin nitong may bahagyang kinig ang mga labi niya nang umiti siya. Mabuti rin, sabi nito bago sinulyapan ang babaeng nasa kanan nito. Siya nga pala, ito si Paula, sister ko. Pakilala nito rito sa kanya, si Bunso. Hi Myrene! Nakangiti pa ring bati sa kanya ni Paula, parang magaan agad ang loob nito sa kanya. Naikwento na ito sa kanya ni Edward at alam niyang nasa kolehiyo pa ito. Sumulyap si Edward na nasa kaliwa nito sa babaeng hindi ngumingiti, si Camille. Pakilala nito rito. Girlfriend ko. Nagitlak siya, pero hindi siya nagpalata. Nadalaw kayo? Tanong niya sa mga ito. Bigla, parang nagkaroon ng malaking bara sa lalamunan niya. Nahirapan siyang maglabas ng mga salita mula roon. Gusto kang makita ni Paula sa personal. Nangingiting sabi ni Edward. Sa pictures ka lang kasi niya nakikita. Tinitingnan niya kasi yung website ko. Puro pictures mo ang nakikita niya. Mas maganda ka pala sa personal, Myrene. Puri sa kanya ni Paula. Isang kimingiti lang ang isinagot niya rito. Pero may nadagdag na ngayon sa website ko, sabi ni Edward. Pictures ni Camille sa kayong mga lugar na kailan kong napuntahan. Ngumiti lang ulit siya. Kahit ang gusto niyang gawin ngayon ay tumakbo siya sa kwarto niya at humagulgol ng iyak. Kumusta na si Benedict? Tanong ni Edward. I hope he's doing alright, sabi niya. More than 1 month na kami hindi nakikita o nagkakausap. Natigilan si Edward. Bakit? We broke up 2 months ago. Seryoso ng mukha ni Camille pero lalo pa yung sumeryoso sa sinabi niya. Parang gusto pa ngang manulis ng muso nito. Ano pang drama ng babaeng ito? Usal niya sa sarili. Sasapunutan ko na to eh. Kala niyang ganda-ganda niya. But in fairness, maganda naman si Camille. May pagkamistisa ito. Siya ay medyo morena. May kataasan din ito. Tingin niya ay nasa mid-20s din ang edad nito. Mukha nga lang mataray talaga. Hindi siya sigurado pero parang may nakita siyang kumislap sa mga mata ni Edward. Si Paula ay lalong umaliwala sa mukha at lumaki ang pagkakangiti. Wala kang boyfriend ngayon? Nakakalungkot pero wala. Sinundan niya na malungkot ng ngiti ang sinabi. Ang inaasahan niya ay nagtatanong si Edward kung ano naging problema nila ni Benedict. Nababasa kasi niya sa mukha nito na gusto nitong mag-usisa. Pero hindi nito yun ginawa. Nahalata na siguro nitong asiwa na si Camille. Baka nga naman nagmukhang may interes pa sa kanya si Edward kapag nag-imbestiga pa ito kung anong dahilan ng maagang pagtatapos ng relasyon nila ni Benedict. Hindi nagtagal ay nagpaalam ng mga ito. Si Camille ang nag-aya. May pupuntahan pa raw ang mga ito. Hiningi ni Paula ang number niya. Konsolasyon na lang niya na magaan agad ang loob nito sa kanya. Bakasyon daw nito ngayon. Dito na raw sa Maynila na muna uli mamalagi si Edward. Hinahanap na raw ito ng mga editor nito. Si Camille ay sumama lang sa mga ito para makagala sa Maynila. Babalik din daw ito kinabukasan sa probinsya. Kinagabihan ay nakatanggap si Myrene siya ng tawag mula kay Paula. Akala ko magiging girlfriend ka ni Kuya, sabi nito sa kanya. Yung mga kwento niya kasi parang girlfriend ka na niya, kaya nagulat kami nang bigla siyang sumemplang. Sinundan nito na malutong na tawa ang sinabi. Samantalang kwento siya ng kwento na natagpuan na niya ang babaeng gusto niyang makasama buong buhay. Ikaw pala, hindi siya ang gusto mong makasama sa buong buhay mo. Tumawa uli ito. Nakatawa na rin siya pero marahan lang ipinagluluksa pa niya ang araw na nakilala niya si Camille. If you won't mind, sabi uli nito. What happened ba? Ba't di mo sinagot si Kuya? Tingin mo, mas masarap siyang maging kaibigan kaysa kaibigan? Sa akin na lang yun, sabi niya. Pwede ba naman niyang sabihin dito na hindi kasi Benedict ang pangalan ng kuya nito? Baka pagdudahan nito ang katinuan niya.
Hindi rin siguro magandang ikwento niya rito ang tungkol sa hula sa kanya. Kung naniniwala ito sa mga ganoong bagay, pwedeng umayon ito sa kanya. Baka udyukan pa siya nitong ipagpatuloy ang paghahanap ng Benedict ng buhay niya. Pero kung hindi, pwedeng pagtawanan lang siya nito. Baka sabihin pa nitong napakababaw niya. Tumawalong uli ito sa naging sagot niya. Sige, yung dahilan na lang ng breakup niyo ng boyfriend mo, sabihin mo sa akin. Hindi, joke lang. Alam ko namang personal din yun eh. Ang chismosa ko no. Nasaan ka? Tanong niya rito. Maingay kasing paligid nito. Nasa bar kami, sagot nito. Dito sa Makati. Comedy bar, mga bading, ang stand-up comedians. Tawanan nga ng tawanan yung mga tao. Ah, sabi niya. Sino kasama mo riyan? Si Kuya, saka si Camille. Tungkol nito. Si Camille ang nagyaya sa amin dito. Actually, ayoko sa ganitong lugar. Si Camille mahilig dito. Party animal yun eh. Masaya naman yata yung kuya mo kay Camille, sabi niya. Kanina pa siya naghintay ng tiyempong isingit si Camille. Gusto niya malaman kung boto rito si Paula. Kanina, kasing bisita niya mga ito ay hindi niya nakita nag-uusap ang mga ito para pangang nag-iiwanan ng tingin. Nag-iiwasan ng tingin. Ngayong kausap niya si Paula sa tono ng boses nito habang binabangkit si Camille. Parang hindi nga maganda ang samahan ng mga ito. Ewan ko ron, sabi nito sa tonong inis pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtsatsaga yun sa babaeng yun. Parang inis ka kay Camille, sabi niya. Anong parang? Inis talaga ako ron. Bakit? Nandito na sa tabi kong bruha, sabi ni Paula sa biglang huminang tinig. Tatawagan ulit kita, kwentuhan tayo. Tugtong nito sa normal na uling tinig. Mukhang malaki ang problema ni Edward sa kapatid nito at sa nobya nito. Noon pa raw nagpapakita ng motibo si Camille kay Edward. Kwento ni Myrene kay Jackie habang magkasabay sila nag-aalmusal. Hindi lang ito pinapansin ni Edward. Naulinigan daw kasi nito kaninang madaling araw na may kausap pa siya sa telepono kaya nagtatanong ito ngayon. Panay pangaraw ang hagik-hik niya. Si Paula ang kausap niya noon. Nag-text ito sa kanya dakong 2:00 ng mga daling araw. Tinanong kung gising pa siya. Tumawag ito sa kanya nang sabihin niyang gising pa siya. Kauuwi lang nito mula sa park kasama ang kapatid nito at si Camille. Tinupad nito ang pangako nito magkakwentuhan tungkol sa babae. Bakit daw di siya pinapansin ni Edward? Tanong nito. Ugly duckling ba siya dati at bigla na lang nag-bloom kaya napansin ni Edward? Hindi raw kasi maganda ang ugali ni Camille, sabi niya. Snappish daw yun. Medyo matapobre din pero di naman daw ganon kayaman. Social climber pa nga raw to. Ba't pinansin ito bigla ni Edward? That's a big puzzle for Edward's family, tugon niya. Hindi nga raw nila maintindihan kung bakit. Baka raw dahil lang broken-hearted masyado si Edward kaya naghanap ng makakalibang sa kanya. Broken-hearted sa'yo? Ewan. Sabi niya kahit alam niyang ang dapat niyang sinabi ay oo. Mula raw kasi nang magbalik sa probinsya si Edward ay hindi na humiwalay si Camille dito. Na magnito na to. Baka naman head over heels lang talaga. Hindi raw, kontra niya. Nagka-boyfriend daw naman si Camille nung nandito sa Maynila si Edward. Nakipag-break lang ito sa lalaki nang malamang na sa probinsya na nga uli si Edward at broken-hearted. Saka may duda pa sila na baka gusto lang talagang sumabit ni Camille sa pamilya nila. Bakit? Diba? May impluwensya nga sa lalawigan nila yung pamilya nila. May kapatid daw na politiko si Camille, laging talunan. Maasa yung pamilya ni na Camille na pag nadikit sila sa pamilya ni na Edward, ay matutulungan nilang manalo na to. Pinalalabas pa ng pamilya ni Edward na pinaglalaroan lang nito si Camille? Hindi naman daw, sabi niya. Hindi raw ganun si Edward.
Pwede nga raw na hindi masyadong mahal si Camille ngayon pero check daw na pananagutan nito kung ano man ang mangyari sa kanila ni Camille. Ayaw ni Paula kay Camille. Anito? Ano nga nang gusto mo nitong mangyayari? Gusto niya kami ang magkatuluyan ni Edward. Mahigit 4 na po na mula sa 30 ang pictures na nakapost sa website ni Edward nang muli iyong bisitahin ni Myrene. Nasa loob siya ng isang internet cafe. Kasama niya si Arlene. Ito ang nagyaya sa kanya roon. Matagal na rin kasi nitong hindi nasisilip ang website ni Edward. Na-arouse ang curiosity nito nung sabihin niya rito na nabanggit sa kanya ni Paula na nag-update ng website nito si Edward. Nagpalit na raw ito ng mga pictures na nakadisplay roon. Ngunit, tulad daw ng dati, mukha niya ang nangingibabaw sa mga yon. Hindi ba dapat ay si Camille na kainan ng website niya? Natatandaan niyang biro niya kay Camille. Dapat ganon pero ikaw pa rin ang naroon eh. Anong magagawa natin? Reyna ka na ng website ni Kuya. Reyna ka pa rin yata ng puso niya. Naalala naman niyang sagot na rito. Every 3 months kung mag-update ng website si Edward. Sa bagong set ng mga larawan, 22 roon ay kanya. Halos puro close-up niya ang kuha sa iba't ibang anggulo at ilaw. Tulad ng dati, bawat kuha ay napaka-artistic. May shot na nakaharap siya ngunit hindi nakatingin sa kamera. May nakatagilid, may nakatalikod din. May mga stolen shot doon at mayroon din na alam niyang kinukunan siya ni Edward. Magaganda ang kuha niya. Sa unang malas pa lang daw sa mga alarawan niya, kahit sino raw na may alam na sining ng photography ay mag-a-assume na in love ang photographer sa subject nito.